Yung itanong po ng isang kapatid, simple lang po, nag-message po siya, sabi niya, Pastor, ano bang tayunin niyo sa katuruang OSAS na tinatawag nila? Kaya sinagot ko po siya, then I'm trying to give an answer through the biblical point of view. Ang tanong po niya, OSAS, once saved, always saved, is it biblical? Sabi niya, yung pong may katuruan po kasi na kapag ikaw ba ay naligtas na o nakakilala sa Panginoon, ikaw ay ligtas na at hindi na ito mawawala. Actually, ang isang term po kasi dyan na kinatakutan ng iba ay yung salitang always. Yung lagi. Yan. Kasi alam nila, naintindihan nila na sa buhay na to ay lagi tayo nagkakamali at lagi tayo nakakagawa ng mali. Kaya, paano na lamang yung saan pupunta yung salitang always. Ayan. Kaya ayaw ng ibang pakinggan ng katuruan na yan. Una, kung yung term na OSAS or always saved, wala naman po talaga nakasulat sa Bible na always saved. Wala pong ganun. Wala po yung letra por letra, no? Pero ang mayroon po ito, yung Hebrew 5:9, sabi po niya dyan, in being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him. Okay? Ang sabi niya, He became the source. Siya ang pinagmulan of eternal salvation. Yung walang hanggang kaligtasan. Yan, walang hanggang kaligtasan ng mga tumatalima o sumusunod sa Kanya. Okay, siyempre ang unang pagtalima ay yung pagkilala, pagtanggap sa biyaya ng Diyos, sa mensahe ng Panginoon ng tao inabot niya through Jesus Christ. Yun po yung unang kalooban ng Diyos na ating susundin. Ang pagtanggap, pagkilala sa Kanya through Jesus Christ. Ito yung Hebrew chapter 9 verse 12. Dito rin po yung sumunod. Sabi niya, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Doon po ginamit yung eternal redemption. Ano po? And second po, hindi ako kumbinsido, honestly, sa OSAS o sa nagsasabing basta tinanggap mo si Lord Jesus, nagrepent ka, sumunod ka sa prayer of acceptance or sinner's prayer. Minsan, pinatunayan mo pa, nagbaptize ka pa, at nag-member ka pa ng church. Pero nagpatuloy ka naman sa dati mong buhay na makasalanan o dati mong buhay na laban sa Diyos. At nag-claim ka ng kaligtasan o hindi nawawa kaligtasan mo. Hindi po yun yung naintindihan ko na sinasabi ng Bible. Ano po? Naintindihan ko na pwede magkamali po ang isang tunay na mananampalataya. Pwede makagawa siya ng kasalanan bilang matigas ulo niya at ayaw sumunod sa Lord. Pero yung nagpapatuloy sa buhay ng kasalanan, mali po yun. Hindi po yun ang sinasabi ng kasulatan. Malinaw po kasi yung 2 Corinthians 5:17. Sabi niya na ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilang, nawala na yung luma at narito ang bago. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, sabi niya. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Romans 6:1-2, sabi niya, anong sabihin natin? Magpapatuloy tayo sa kasalanan para magpatuloy yung biyaya. Verse 2, by no means God forbid, sabi ba ng King James No, sabi ng ibang version. Hindi. Paano tayo magpapatuloy sa kasalanan? Ipatay na tayo dyan. Kaya nga sa Colossians 3:3, sabi niya, patay na kayo Ang buhay nyo ngayon, nakatago kay Kristo sa langit, sa Diyos, sabi niya. God, your life is hidden in Christ in heaven, in God, sabi niya. Sa Colossians 2:20 nga, sinasabi niya na, hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na tumubos sa akin. Then sa Titus po, clearly stated po niya yan na sabi niya sa 1:16, Titus 1:16, nasabi nila, kilala nila ang Diyos, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Mga suwail yan sabi niya. So, sinasabi po niya maliwanag yan na mali yan na sinasabi mong ligtas ka na, sinasabi mong nakakilala ka na, member ka na, but yung buhay mo, dinay mo yung God Abominable. Ibig sabihin, namumuhay ka ng
katulad sa dati na wala kang Diyos. Disobedient, reprobate, Israel, sabi niya. Ganon din po yung 2 Timothy 3:5 Nagsasabi lang sila ng anyong kabanalan, pero yung buhay nila, sinusukan nila ang Diyos Siniselyuhan nung sinabi po yan ni St. Paul doon sa kanyang patotoo sa 2 Timothy 2:19, sabi niya, nevertheless, the foundation of God stands sure, sabi niya, heaven is sealed, sabi niya. Kilala ng Diyos ang mga sa kanya. The Lord knows who are His. And ito sinagdag niya, and let everyone who name or who call on the name of God or on name of the Lord, name of Christ, depart from iniquity. Let everyone who name the name of Christ, sabi niya, depart from iniquity. Ibig sabihin, lumalayo sila sa kasalanan at sumusunod sila sa Diyos. Holiness po ang tawag doon. Pangatlo po, hindi ako ayon sa doktrinang OSAS or save always save na nagtuturo na pwede kang maligtas ngayon at patuloy na magkasala, mamuhay sa kasalanan. Wala pong ganun. Kung ganun pong OSAS yung sinasabi ninyo, pasensya na po. Sa inyo na po yan. Ano po? Ginagalang ko po yan. Tayo nyo. Pero sinasabi ko sa inyo na ito po ayon sa akin na patunayan naman sa kasulatan na ang tunay na kaligtasan na hindi nawawala, ang tunay na kaligtasan po na eternal ay nagbubunga po yan ng bagong buhay, namumuhay sa kasalanan at lumalayo ito sa kasalanan at niyayakap nito ang kabanalan. Yun po ang tunay na buhay ng naligtas na hindi nawawala. Kaya yung pong nagsasabi na nawawala, of course, ang ibig nila sabihin, hawak nila ang paraan ng kaligtasan nila. Sino ho ba ang may hawak ng kaligtasan natin? Ikaw ba o ang Diyos? Kung ang Diyos ang may hawak, na sa nakatago Colossians 3:3, nakatago yung kaligtasan mo o yung buhay mo kay Kristo Jesus sa kalangitan. And sa 10:29 po ng John, maliwanag na wala namang makakaagaw sa inyo. Because John 3:16 na nga lang po, eternal life yung napa sa inyo. And of course, kapag ang Kristiyano ay nagkakamali, ang Kristiyano ay nanghihina o natukso, nagkakasala siya, nagkakaroon po ng bunga ang kanyang kasalanan. Of course, ito po ay napaparusahan siya kung nagnakaw siya, kundi po kaya ay nagkakaroon siya ng pwede siyang mamatay. Pero yung pong kanyang tinanggap na pagkatubos kay Kristo, eternal redemption po, sabi ng Hebrew 9:12. Yung ginawa po ng Diyos sa Calvario po, once and for all na po yun na offer niya sa atin. Hindi ho niya ayun pwedeng baguhin. So, yung tanong mo kapatid, anong ba yung OSAS? Eto po, nasagot ko na po sa inyo. Yung OSAS, once saved, always saved, na nagsasabi na basta nagligtas ka na, pwede ka na mabuhay na kung anong gusto mo, hindi po yun yung tinatayo natin. Ang tinatayo po natin, yung saved ka na, namumuhay ka sa kabanalan, namumuhay ka sa kasalanan, at ikaw ay bagong nilalang. Yun po yung tinatanggap nating OSAS. Ano po? Okay?